Handa raw si Pangulong Duterte na pairalin ang batas militar sa Mindanao hanggang matapos ang kanyang termino para matuldukan na ang kaguluhan sa rehiyon. Sakaling umabot daw sa Visayas at Luzon ang banta ng terorismo, posible rin daw na palawigin sa buong bansa ang martial law. Sa gitna naman ng mga agam-agam, tiniyak ng Pangulo na hindi niya papayagan ang pang-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng martial law. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Jessica, sa kanyang napaagang pagbabalik Pilipinas mula sa Russia ay may pasalubong na anunsyo si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umiiral na martial law sa Mindanao. At yan nga ay yung pagpapalawig o pag-e-extend ng martial law, hindi lang sa Mindanao kundi sa buong bansa kapag napatunayang nakatuntong na ng Luzon ang mga terorista. I made a projection, not a prediction, that one of these days the hardest thing to deal with would be the arrival of ISIS in our country. And it has come to pass that there is really war going on. If I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind, I might declare martial law throughout the country. Nauna rito, inanunsyo ng Pangulo na sinususpindi niya ang privilege of the writ of habeas corpus sa Mindanao at depende raw sa magiging pulong niya sa gabinete ngayong gabi. Maaaring suspindihin din niya ang privilege of the writ of habeas corpus sa Visayas para raw pigilan ang pagkalat ng karahasan at terorismo sa rehiyon na napakalapit sa Mindanao. Ang writ of habeas corpus ay proteksyon ng mga mamamayan laban sa warrantless arrest. Hindi raw mangingimi ang Pangulo na pairalin ng kamay na bakal para masugpo ang terorismo at maibalik ang kaayusan sa rehiyon. Checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. And I do not need to secure any search warrant or a warrant of arrest. If you are identified positively on the other side, you can be arrested and detained. If I think that you should die, you will die. If you fight us, you will die. If there's an open defiance, you will die. And if it means many people dying, so be it. Hindi sinabi ng Pangulo kung hanggang kailan iiral ang martial law, pero handa raw siyang pairalin ito hanggang matapos ang kanyang termino. Tatapusin daw niya ang matagal ng problema ng kaguluhan sa Mindanao. Sa gitna nito, sinabi naman ng Pangulo na hindi niya papayagan ang mga abuso sa kapangyarihan sa ngalan ng martial law. I will assure you that I am not willing to allow abuses. Government is still running, Congress is functioning, the courts are open for citizens to seek their grievance. Na-extend naman bilang AFP chief si Eduardo Año ng 6 na buwan at siya rin ang tatayong administrator ng martial law. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy siyang kukonsulto sa militar at pulisya sa kanyang desisyon kung idedeklara sa buong bansa ang martial law at kung kailangan na itong bawiin. Debates in Lasal, but unfortunately I was the only candidate who showed up, and I was asked what would be my response to terrorism. And I said I would be harsh. Jessica, kung masusunod yung nabanggit na schedule ng Pangulo, habang tayo sumasahing papawid, ay tumatanggap naman siya ng briefing mula sa kanyang gabinete at matataas na opisyal ng AFP at PNP. At mula sa briefing na yan, manggagaling ang kanyang desisyon kung isususpindi rin nga ang writ of habeas corpus sa Visayas. So in the next few hours o overnight, isa yan sa mga mahalagang anunsyong babantayan. Gayon din siyempre ang kanyang magiging report sa Kongreso kung bakit o para i-justify itong kanyang deklarasyon ng martial law at kung ano magiging tugon ng Kongreso
kaugnay nito. Jessica. Ivan, I'm sure ang namumuong malaking tanong sa isipan ng marami, no, sa media at maging sa mga nanonood at nakikinig sa atin, no. The President says the situation warrants the declaration of martial law dahil may rebellion daw. Pero on the other hand, sinasabi naman ng militar that they have the situation under control mula pa kagabi. So parang merong hindi consistent dun sa sinasabi ng Pangulo, malala yung sitwasyon, kailangan ng declaration ng martial law, pero sabi ng militar, under control nila yung sitwasyon. May disconnect nga, Jessica, no, sa mga sinasabi ng matataas opisyal ng pulisya at militar at gayon din sa sinasabi ngayon ng Pangulo. Ang malinaw, Jessica, ay merong hindi sinasabi sa atin ang AFP at gayon din ng PNP all this time. Dahil all this time nga, dina-downplay nila even yung presence ng ISIS sa bansa. But comes now the President saying na the footprints are all over, malakas daw ang senyales na nakarating na nga sa ISIS, sa Mindanao ang ISIS at kailangan na nga ideklara itong martial law, hindi nga lang sa Mindanao, kundi maging sa Visayas at sa buong bansa. Jessica. Kung kinakailangan daw. I think we should emphasize that. Yes. Ivan, and in fairness sa Pangulo, sinabi rin niya yan na noon pa, no, last year, na itong ISIS, hindi lang ito, o itong mga terorista, hindi lang ito plain terrorism kasi konektado rin daw sila sa drug problem ng ating bansa. I think the President, yun nga, tama siguro yung sinabi mo na mukhang merong hindi sinasabi sa atin kasi iba yung sinasabi ng Pangulo sa assessment ng militar na narinig natin as of today. At siguro kailangan din ipaliwanag, no, kung anong klase ng martial law kaya ang ipatutupad sa Mindanao. Kasi nag-declare din yan, I think we should also footnote, no, importanteng maalala natin na nagdeklara rin ng martial law nung nagkaroon ng patayan ng mga mamamahayag sa Ampatuan, no? Nag-declare din noon si Pangulong Arroyo. So, you know, we need to verify talaga kung anong klaseng martial law ba itong idineklara sa Mindanao as of now. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.